Have paid my ransom. Have paid my ransom. Lord, have paid my ransom. Well, isa pong magandang umaga sa bawat isa. Today is April 18 at higit sa lahat, today is Sunday, first day of the week. At tayo ay patuloy nagpapasalamat sa Diyos na patuloy niya tayo iniingatan at sa kanyang probidensya, habag at katapatan. Sabi ng salita ng Diyos, it's of the Lord's mercy we are not consumed. It's of God's faithfulness, katapatan ng Diyos. Kaya tayo ay natulog kagabi at nagising pa rin ngayon. Hindi tayo nagising dahil tayo ay malusog. Hindi rin tayo nagising dahil mas mabait tayo sa iba. Tayo ay nagising pa rin kanina dahil sa katapatan ng ating Panginoon. Tunay tayo namamangha doon. At isa pa sa napakagandang bagay na atin hong pinagdiriwang ngayon ay walang iba kung hindi ating inaalala. Hindi lang tuwing mahal na araw, kung hindi every Sunday we come together and remember and celebrate the Lord's resurrection. Actually, tayo ay sa ating pagpipisan tuwing araw ng linggo ay pinapakilala natin, inihahayag natin na tayo ay mananampalataya niya na nabuhay muli ng unang araw ng linggo. So again, ay lahat ng ito ay ang maging ating pagtitipon tuwing linggo ay merong katotohanan o pundasyon
sa salita ho ng Panginoon. Though we know, because it is MECQ, ay nandoon ang restriction, pero salamat sa Diyos ay pinapayagan ang 10% dito ho sa ating church. So kung meron tayong mga kapatiran, nagpaplano na mamaya hong worship service ay makasama natin, welcome pa rin ho kayo. At marami-rami pa rin ho ang bakante ho dito hong sa upuan sa ating hong bahay-sambahan. Pero salamat po sa bawat isang naririto. Salamat din po sa ating mga kapatiran, kaibigan na nakatunghay sa live stream ho ng ating gawain. And this is the first part ng ating hong gawain dito sa JCBC tuwing Sunday morning. Walang iba kung hindi ang ating Sunday School. Tayo nag-aaral na napakahalagang paksa, and that is Christology, the doctrine about Christ. Ano bang katuruan sangayon sa Biblia patungkol kay Kristo? And this morning we will consider a very important doctrine, the humanity of Christ, ang pagiging tao ni Jesus. At itinan natin sa Biblia, marami tayong titinan, pag-aaralan mamaya, anong pinapakilala ng salita ng Diyos tungkol kay Jesus sa kanyang pagiging tao. So tayo ho muna ay dumako sa atin hong pag-awit bago tayo sa ating pag-aaral ngayong umaga. Pangunahan tayo ni Brother Gab. Magandang po sa inyo lahat. Good morning. Ito po natin ang Books of the Bible. Genesis
Purihin po ang pangalan ng Panginoon na tayo ho ay patuloy na nagpupuri at papasalamat sa Diyos. And by the way, just a moment of reminder po para sa atin bilang isang iglesia, sa mga hindi pa ho nakakaalam ng malungkot na balita na ang ating kapatid si Brother Romy Borromeo ay pumanaw na kahapon ng hapon. At sa mga nais ho na makiramay, though very limited lamang ho dahil nga ho sa quarantine na kung saan tayo ay under, ay siya ho ay nakaburol dito sa IC Chapel, sa tapat ho ng church. Ano po? Kahapon, sa biyaya ho ng Panginoon, I think around mga alas 2 o lagpas alas 2 ng hapon, ako ho ay tinawagan at pinarating ang balita na delikado na si Brother Romy at sinikap po nating makarating. Tayo ho ay pumunta sa kanya dyan lang naman sa Kingston at nakausap pa ho natin siya. Hindi na kayang magsalita, hindi na siya nakakakita, hindi na kayang igalaw yung kanyang mga kamay, nakahiga na lang siya at naghahabol ng hininga. Pero kagaya ho ng sinabi ng medisina, isa sa mga huling nawawala sa tao ay ang kanyang pakinig. At nag-pray kami, pinaalala ko sa kanya ang mga salita at katotohanan ng Panginoon. At sa biyaya ng Diyos ay lalo na patungkol sa kaligtasan na nahandoon yung kanyang pagsusumikap. Kitang-kita ko yung pagpumilit niya na tumango. Napakalaking struggle sa kanya na tumango. At nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. At sang-ayon sa pahayag ng ating kapatid na ito, do alam natin, siya mismo ang magsasabi kung kaya niya magsalita ngayon ay hindi naging perpekto ang kanyang buhay, maging ang kanyang buhay Kristiyano. Pero sang-ayon sa kanyang pahayag, ay tayo ay umaasa na siya ay nasa piling ng Panginoon. Isa sa mga huling talata na amin hong binasa ko kay Brother Romy at pinaalala ko sa kanya ay ang 2 Corinthians 5. At ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 8, "We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord." At nahandoon yung ating laging paalala na tumingin siya kay Kristo. Sang-ayon ho sa aking mga nabasa sa tala na kung saan ang mga Kristiyano ay malapit na sa kamatayan, sa mga patutuo ng marami, ay doon dumadating ang maraming atake ng kaaway. Kung saan ay sinasabing, sigurado ka bang Kristiyano ka? Hindi ka naman siguro Kristiyano, tignan mo yung kalagayan mo. Hindi ka mahal ng Diyos, tignan mo pinabayaan ka niya, mamamatay ka na ngayon. At nahandon yung katakot-takot na atake ng kaaway. At again, walang ibang panlaban ang Kristiyano, hindi yung lakas ng kanyang katawan, o hindi ang mga katotohanan ng salita ng Panginoon. At isang magandang katotohanan ho sa aklat ng mga awit 23, alam natin ito, Psalm 23. At ang tapang ng tupa na lumakad sa lilim ng kamatayan ay wala sa kanyang lakas, wala sa kanyang kakayahan, at wala rin sa kanyang kayamanan, kundi nasa kanyang pastol. At sa biyaya ng Panginoon, kapiling na ng ating kapatid na si Brother Romy, ang kanyang pastol, ang namatay at muling nabuhay na ating tagapagligtas. Panalangin natin ang pamilya Borromeo. At lalo't higit ay gamitin ito ng Panginoon sa ikaliligtas ng mga mahal sa buhay ni Brother Romy. Well, tayo ho ay dadako sa ating pag-aaral, atin hong babalikan ang ating serye about the doctrines of Christ or Christology. As I've said, sa pagsisimula ho natin, ang ating bibigyang pansin ngayong umagang ito ay ang katotohanan ng kanyang pagkatao. Nakita natin kung paano laging ipinapresenta ng mga apostol ang patungkol kay Kristo. And that is through the person and the work. Si Jesus na siyang Kristo. And again, yung Kristo ay hindi apelido kung hindi titulo na nagpapakilala ng kanyang gawain.
So the person and the work of Christ. So ating sisimulan yung ating pag-aaral tungkol sa persona ng ating Panginoong Hesukristo. Sino ba siya? O isa pang tanong ay ano ba siya? At makikita natin ngayon doon sa tanong na ano ba siya, siya ay isang tunay na tao. Hindi siya medyo tao, hindi siya 50% na tao, kung hindi siya ay tunay na tao. So atin hong pag-aaralan yan sa ngayon salita ng Diyos at hingin natin ang gabay at ilaw mula sa Panginoon. Let us pray. O aming amang Diyos, sa kami ay sa iyo'y lumalapit sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus, kami ay dumudulog sa trono ng iyong biyaya. Una sa lahat, O Diyos, ay nagpupuri, nagpapasalamat sa tunay at napakadakila mong kabutihan at biyaya sa amin. At Panginoon, anuman ang aming kalagayan, tulungan mo kaming tumingin sa krus at mapaalahanan na oo, kahit anong mangyari sa amin sa buhay na ito, totoong minahal mo kami at totoong ibinigay mo ang iyong bugtong na anak at totoo na siya'y namatay at muling nabuhay at totoo rin na kaming mga anak kay Kristo Jesus ay may pag-asa ng muling pagkabuhay. O Panginoon, salamat po sa napakatamis na katotohanan ito. Salamat po, O Diyos, na meron kaming basihan ng aming pananampalataya. Walang iba kung hindi ang iyong salita. Kaya ngayon, Panginoon, aming hiling sa aming pag-aaral, bigyan mo kami ng liwanag upang aming makita ang katotohanan. Turuan mo kami, ilayo mo sa amin ang kayabangan, bigyan mo kami ng mapagkumbabang puso at kaisipan. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi lamang makakuha ng mga impormasyon, kundi lalo ka naming makilala sa aming pag-aaral. At ngayon din, O Diyos, amin pong hinihiling, bigyan mo ng kapayapaan at kaaliwan ng Borromeo family sa pagpanaw ng aming kapatid na si Brother Romy. O Panginoon, salamat po sapagkat sangayon sa iyong salita ay nandoon ang aming pag-asa. Isang araw kami ay muling magkikita sa piling mo. O Panginoon, Ikaw ang aming pag-asa, Ikaw ang aming tagapagligtas, at Ikaw ang aming pastol. Sa iyo kami ay tumitiwala, sa iyo kami ay umaasa, mahabag ka sa amin. Ang kahalagahan, that's our introduction. Bakit mahalaga ang pag-aaral patungkol sa ating Panginoong Hesus? Bakit mahalaga na siya ay makilala ng maayos, ng tama? Because ang sabi mismo ni Jesus, and this is eternal life, that they might know Thee, the only true God, and Jesus Christ, whom Thou hast sent. So ang pagkakilala sa Ama at pagkakilala sa Anak ay siyang buhay na walang hanggan. Kailangan nating makilala ang tunay na Kristo. And again, alam natin na ang talatang yun sa John 17:3 ay paboritong-paborito ng mga iglesia ni Kristo na hindi naniniwala sa pagka-Diyos ni Jesus. Pero ang Jesus na nagsalita sa John 17:3 ay siya rin na nagsalita sa John 17:5. Nagsasabing, luwalhatiin mo ko, Ama, ng iyong sarili ng kaluwalhatian na meron ako kasama mo bago pa ang sanglibutan. So, He is a pre-existing Christ. He has a glory that is equal to God. And He is God. So muli ay narito ang napakahalagang katotohanan na kailangan nating makilala si Jesus. At kinonsidera din natin ang ilang mga historical developments about the doctrines of Christ. Nakita natin na nakaraang Sunday around seven wrong teachings about Christ, mga maling katuruan. At makikita ho natin na nahandoon, maaaring meron sa atin, oy, pambihira, ganun yung paniniwala ko dati. And when I look at that, noong mga nakaraang panahon, ay nakita ko, wow, ang paniniwala ko para dati is subordinationism. Na si Jesus ay Diyos, pero mas mababang Diyos kaysa sa Ama. Pero yun ay isang maling katuruan. Isa pang maling katuruan ay yung hindi paniniwala na si Jesus ay tunay na nagkatawang tao. Kung inyong naalala ho last Sunday, it is called Docetism.
na naniniwala sila na lahat ng material, lahat ng matter ay masama. At therefore, God who is holy cannot take on flesh, which is matter. So sa kanila ay seemingly nagkatawang tao lang si Jesus, mukha lang, pero hindi talaga tunay na nagkatawang tao. Well, mahalaga ba ang pagkakatawang tao? Mahalaga ba ang doktrina na si Jesus ay naging tunay na tao? Sa iba hindi mahalaga ito sa kanila, pero makikita natin sa salita ng Diyos ay binigyan ito ng ng punto, binigyan ito ng diin, at Lord willing, ngayong umaga ay makita natin ang katotohanan at kahalagahan ng doktrinang ito. Scripture explicitly states that Jesus Christ, the second person of the Godhead, took on him human nature, thus becoming a true man. So narito ang isang statement na kung saan ang salita ng Panginoon ay maliwanag, hindi malabo, na nagsasaysay na si Jesus, ang ikalawang persona ng Trinity, ay tunay ngang nagkatawang tao, at siya ay hindi naging tila tao lamang o medyo tao lamang, kung hindi naging tunay na tao. At sa ating pagsisimula, buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat ng Philippians chapter 2. And kung kayo ho ay nagnanasa na maging grounded sa doktrina ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesucristo, isa sa mga talata na napakahalaga, key passages nating tatawagin, ay ang Philippians chapter 2. Isang magandang bagay na ito'y ikumit sa memorya. Hindi lamang kabisaduhin, kung hindi unawain. At I would like to encourage ang ating mga kapatiran, maging ang mga magulang, na magbasa-basa patungkol dito, sapagkat ang inyong mga anak na maaaring isang araw ay kailangan yung turuan. Well, not maaari, isang araw ay kailangan yung turuan patungkol sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesus. Napakaganda kung able ang magulang na ito ay basahin at napaliwanag sa kanyang mga anak. So ang sabi ho sa verse 5, simulan natin. Philippians chapter 2. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, that is Jesus, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. So makikita ho natin dito sa verse 6 and then sa verse 7, ang sabi ho ng salita ng Diyos ay merong dalawang ginabanggit na form. Isa ay form of God, anyong Diyos, and He took upon Him the form of a servant, anyo ng alipin. Nagbihis siya ng anyong alipin. At doon sa verse 6 na kung saan sinabing to, na robbery to be equal with God, hindi niya inalis ang kanyang pagka-Diyos, kung hindi siya ay nagbihis ng pagiging alipin, and in a sense, nilimitahan ang kanyang sarili, ngunit hindi inalis ang kanyang pagiging Diyos. At anong klaseng alipin ang kanyang binihis? Ang Diyos ay maraming alipin. Ang mga anghel ay alipin ng Panginoon. Well, niliwanag sa bandang dulo ng verse 7, and was made in the likeness of men. Siya ay katulad ng mga tao, nakitulad sa tao. Now, maaaring sabihin, Brother Paul, katulad niya, sabi, katulad lang. Naging katulad lang. Well, hindi ibig sabihin ba niya na hindi tunay, hindi kumpletong tao? Well, titinan natin ang sinasabi ho ng salita ng Diyos. How can we properly understand itong sinabing nakitulad? Ito ba ay medyo kahawig lang? O ito ba ay nakitulad in a sense, in 100% siya ay katulad ng tao? Isa po sa mahalagang doktrina at
itong isang battleground patungkol sa ating Panginoong Jesus ay ang kanyang kapanganakan, which is siyang kaparaanan na ginamit ng Diyos upang ang ating Panginoong Jesucristo ay magkatawang tao. At walang iba ito kung hindi ang katotohanan ng virgin birth. At makikita ho natin sa ating pag-aaral na ito ay isang mahalagang katotohanan at bahagi ng plano ng Panginoon. Galatians chapter 4, buksan po natin. Galatians chapter 4, verse number 4, ang sabi ng salita ng Panginoon na ito, "But when the fullness of time was come, God sent forth His Son." How? How did God send forth His Son? Made of a woman, made under the law. Sang-ayon sa plano ng Diyos, sa gawa ng Panginoon, ay kanyang isinugo ang kanyang bugtong na anak, made of a woman, pinanganak ng isang babae. So narito ang katotohanan na siya ay galing at ipinanganak na isang babae. O kagaya ng bawat isa sa atin. Sino dito ang hindi pinanganak ng isang babae? Taas ang kamay? O sa atin? Meron ba dito pinanganak ng lalaki? Well, wala. Lahat tayo, lahat ng tao ay ipinanganak ng isang babae. At isa sa mga nagpapakita ng pagiging tunay na tao ng ating Panginoong Hesus ay siya nga ay isang pinanganak ng isang babae. Pero merong kakaibahan sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Or kung magiging mas detalyado o precise tayo, may kakaibahan hindi lang sa kapanganakan, kundi sa pagbubuntis sa ating Panginoong Jesucristo, because He was born of a virgin. Siya ay ipinanganak ng isang birhen. Ito ay kakaiba. Ito ay hindi katulad ng sinuman. At ito ay isa sa mga tanda na sinabi ng Panginoon sa book of Isaiah, "Behold, the Lord Himself will give you a sign, a virgin shall conceive." Isa sa mga senyales, tanda ng Mesiyas na isinugo ng Panginoon ay siya ay ipinanganak ng isang birhen. Well, bakit mahalaga ang doktrina ng kapanganakan ni Jesus sa pamamagitan ng isang birhen? Well, letter A, tignan ho natin ito, i-consider natin. Letter A, it shows that salvation is ultimately originated and the work of God. Pinapakita na ang kaligtasan, which is bahagi nito ay ang kapanganakan ng tagapagligtas, at ang kapanganakan ng tagapagligtas ay hindi bunga ng natural. Ano ibig sabihin ko natural? Natural na pagsasama ng isang lalaki at babae. Ang pagkakatawang tao ng tagapagligtas ay hindi bunga ng pag-sexual union between a man and a woman, which is yun yung natural, which is yun yung kaparaanan kung paanong lahat tayong mga ordinaryong tao ay ipinanganak. Pero yes, ang ating Panginoong Jesus ay tunay na tao pero hindi siya ordinaryo, sapagkat siya ay nagbubukod tangi, sapagkat siya lamang ang pinanganak ng isang birhen. The virgin birth made possible the uniting of full deity and full humanity of one or in one person. Sa pagbubuntis, sa kapanganakan ng isang birhen ng ating Panginoong Jesucristo o sa ating Panginoong Jesucristo ay dito natin makikita na ginawang posible ng Panginoon. Yes, it is a miracle. Pero ito ang ginamit ng Panginoon kung paanong ang pagkatao at tunay na pagkatao at tunay na pagka-Diyos ay nandoon sa iisang persona. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa virgin birth din, it was made possible that Christ be true human yet without original sin. Sa kapanganakan din sa pamamagitan ng isang birhen ay naging posible na ang ating Panginoong Jesus ay nagkatawang tao at tunay na tao, ngunit walang minanang orihinal na kasalanan. By the way, gusto nating liwanagin, sinfulness is no
prerequisite to be man. Diba? Madalas kapag may nagkakamali, sa naririnig natin, pag sinita mo, ang sasabihin, sorry, tao lang. Anong ibig sabihin? Na normal, natural sa tao ang nagkakamali at ang isang assumption ay ang pagiging makasalanan ay bahagi ng pagiging tao. Waluhag ho nating makalimutan na ang unang nilalang ng Diyos, si Adan at si Eva, ay tunay na tao. Pero bago sila nahulog sa kasalanan, sila'y tunay na tao pa rin. Nakuha ho? So, hindi kinakailangan ang kasalanan para maging tunay na tao. At si Jesus ay ipinanganak ng walang orihinal na kasalanan. Pero merong ibang katuruan dito o patungkol dito. Paano ito nangyari? Paano ba si Jesus ay walang minanang orihinal na kasalanan? Well, ang tugon dito ng Roman Catholic Church ay ang Immaculate Conception, hindi yung purinarya o hindi ni Maria. Nakuha niyo na kaya daw walang minanang kasalanan si Jesus sapagkat yung kanyang ina na si Maria ay wala rin minanang kasalanan. That is, she was immaculately conceived, ipinagbuntis ng malinis. Well, hindi doon matatapos ang problema kung yun ang ating kaisipan o tinitindigan. Well, hindi doon matatapos ang tanong. Ang tanong ay paano naman si Maria ay ipinagbuntis ng walang kasalanan? Aabot ka sa kalula hanggang kay Eva ay kailangan mong sabihin na immaculately conceived. Ako ang problema ng kaisipan o katuroan na ito. Kung merong katotohanan ang Immaculate Conception, it is true not in Mary but in Jesus Christ. Well, ano ang sagot ng Biblia? Paano nga ba, Brother Paul, si Jesus ay pinagbuntis, ngunit walang minanang orihinal na kasalanan? Walang sagot ho dyan ay wala sa tao, wala kay Maria, kung hindi sa Panginoon. Buksan natin sandali sa Luke chapter 1. Luke chapter 1, verse number 35. Ito ay yung tagpo na kung saan dumating ang anghel kay Maria at sinaysay na ang plano ng Diyos na siya ay magbubuntis sa kanyang pagkadalaga. At nung tinanong ni Maria, paano mangyayari yun? Wala pa akong karanasan sa lalaki. Ang tugon ng anghel sa verse 35, Luke 1, and the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come unto thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore, that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of the Highest. So it is the work of God, gawa ng Diyos, gawa ng banal na Espiritu, na kung saan kaya ang magiging produkto, ang lalabas na sanggol ay banal at siyang tatawaging anak ng Diyos. So hindi ho dahil ipinagbuntis ng walang kasalanan si Maria, wala ho yung basihan sa Biblia. Actually, mababasa natin, if we will go forward sa book of Luke, mababasa natin ang saysay ni Mary na kung saan ang sabi niya, my soul rejoiceth in God, my Savior. So verse 47, buksan natin sa verse 46, Luke 1 verse 46. And Mary said, my soul that magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God, my Savior. He called God her Savior. That means si Mary ay aminado na siya isang makasalanan din na nangangailangan ng tagapagligtas. At kung tatanungin natin si Maria, sabihin natin, pagpalagay natin siya ay maaaring interviewin niya, totoo bang Maria, ikaw ay walang kasalanan, pinagbuntis ng walang kasalanan? Ay, nako, siguradong sasabihin niyang mali. Siya ay makasalanan din, kagaya ng bawat isa sa atin. Pero yung kanyang pinagbuntis ay hindi kagaya ng bawat isa sa atin. Siya ay ipinanganak ng isang birhen. Paano nangyari ito? Sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa pamamagitan din ng banal na Espiritu, kung kaya
si Jesus ay walang minanang kasalanan. Again, ipinapakita nito ang gawa ng Diyos. Hindi ito kaya ng tao. Ang pinakamabait na lalaki at pinakamabait na babae sa buong mundo, sila man ang mag-asawa, ang magiging produkto pa rin ay isang makasalanang sanggol. May original sin, nakakiling sama-sama. Pero si Jesus ay hindi ganon, sapagkat hindi siya produkto ng isang lalaki at babae, siya ay produkto ng kilos ng kapangyarihan. That means ang pagkakatawang tao ni Jesus, yun ang ibig ko sabihin, ay produkto ng gawa ng Diyos. Now, bilang tunay na tao, isa sa mga gusto ko i-considera natin ngayong umaga o tignan ay ang katotohanan bilang si Jesus nga ay naging tunay na tao. That is sa Philippians chapter 2, He made Himself of no reputation. Ibig sabihin, nilimitahan niya ang kanyang sarili. He humbled Himself. Ipinakumbaba niya ang kanyang sarili. Therefore, kapag tinignan natin ang salita ng Panginoon, nakikita natin na si Jesus ay tunay na tao in a sense. He has the weaknesses and limitations of a man. Isa sa madalas na ibinabato sa mga naniniwala na si Jesus ay Diyos. O, tingnan mo na kung Diyos, bakit nagutom, bakit nauhaw, bakit napagod, lalo't higit, bakit namatay? Well, again, ang sagot ho dyan sapagkat siya ay oo, 100% Diyos, ngunit siya rin ay 100% tao. Bilang tao ay nandoon ang mga kahinaan at limitasyon ng pagiging tao. Sabi nga muli sa Philippians 2:7, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. In the incarnation, sa pagkakatawang tao, Jesus took upon him even the frailties and limitations of men. Sa kanyang pagkakatawang tao ay ibinihis ni Jesus ang mga kahinaan at maging limitasyon ng tao. Now, we have made it clear, hindi kasama dito ang pagiging makasalanan. Okay? Malinaw na ho yun. So letter A, tingnan ho natin, Jesus had a real human body. Meron siyang isang tunay na katawan na mababasa pa natin sa salita ng Diyos. Buksan natin sa Luke chapter 2. Luke chapter 2. Si Jesus ay ipinanganak, yes, sa espesyal na kaparaanan. Pinanganak siya ng isang birhen, ngunit siya ipinanganak sa kaparaanan kung paano ang mga normal na sanggol ay ipinanganak din naman. Si Jesus din bilang isang bata ay lumaki bilang, yes, meron tayong tinatawag na silent years. Meron tayong tala sa kanyang kapanganakan. Meron tayong tala na pinuntahan siya ng wise men as a child already. Hindi na siya sanggol at nasa bahay na. More or less, mga 2 years old na si Jesus noon. And then meron tayong tala nung siya 7 years old at dinala sa templo. And then pagkatapos noon, merong silent years at sumunod na ay yung ministeryo ng ating Panginoong Jesus pagkatapos mamatay ni Juan Bautista, which is siya ay nasa 30 years old nung time na yon. So merong around 23 silent years na kung tawagin. Well, ano ang maipapalagay natin? Well, ayon sa salita ng Diyos, ang sabi sa Luke 2 verse 40, ang sabi, and the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. He waxed strong. Siya ay naging malakas. Strong also in the spirit. Hindi lang siya basta malakas o malusog, ay nandun din yung kanyang pagiging makadiyos. Filled with wisdom. Andun yung kanyang karunungan mula sa Panginoon. And the grace of God was upon him. Nasa sa kanya ang biyaya ng Panginoon, ang larawan na madalas pumapasok sa aking kaisipan ay yung larawan ni Jose.
Walang iba kundi si Joseph doon sa Lumang Tipan na kung saan sinabi madalas ang salita ng Diyos, and the Lord was with Joseph. Ano nang nangyayari? Lahat ng ginagawa ni Jose ay pinagpapala ng Panginoon. And the grace of God was upon Jesus Christ. Verse 52, Luke chapter 2. Verse 52, Luke 2. Anong sabi? And Jesus what? Increased in wisdom and stature. Ano yung wisdom? May kinalaman sa kanyang kaisipan. So, huwag natin isipin na 2 years old si Jesus, kaya na magbasa at kaya, Meron mga tao na naglalaro sa kaisipan na nasa kanya, again, yes, He is truly omniscient in His deity. Pero siya rin ay 100% tao. He needs to grow in human wisdom. And also in stature. Ang aming anak na si Timmy, madalas namin pinagmamasdan na mag-asawa. Dati kaliit-liit lang, kahit isang kamay lang ibuhat mo sa kanya. Ngayon ay halos 14 na kilo na. Lumabas ng 3.5 kilos ngayon ay 14 na. Ay, mahaba-haba na. And again, kung gusto natin imagine, the Lord Jesus Christ also went through this process na lumalaki siya sa kanyang physical na kalagayan. And not only that, and in favor with God and man. He increased in favor with God and in man. Doon yung kanyang social skills, doon yung kanyang pakikisama sa mga tao. Hindi siya namundok lang at nakabuklod lang o isang ermitanyo at din bumaba na lang siya nung siya'y 30 anyos na. Hindi, siya ay nabuhay kasama ng mga tao. Hindi siya isang weirdo. No. Actually, makikita natin mamaya, makilala ng mga tao itong si Jesus bilang isang karpintero at anak ng karpintero. So, hindi siya secluded. And not just with man, but also with God. It shows also, again, just reading between the lines, it shows also his religious life. Hindi siya papetik-petik lang. Siya pinanganak under the Old Testament era na kung saan siya ay gumawa at kumilos ang ayon sa mga bagay na ito. Siya'y tumupad sa mga kautusan ng Panginoon na iniuutos sa mga Hudyo. So makikita ho natin dito na kung si Jesus ay nakasama mong lumaki, well, matalino siya, mabuti siya, siya isang makadiyos na tao, pero kung titingnan mo siya ay tao. Hindi siya lumulutang, wala siyang pakpak, wala siyang halo, at hindi rin siya nagliliwanag. Nakagaya ng mga larawan, nakikita na isang beses lang siya nagliwanag dun sa Mount of Transfiguration. Pero nakikita ho natin dito na siya ay lumaki at namuhay na parang isang normal na tao. As we have said, bilang isang normal na tao, doon ang mga physical weaknesses and limitations. John 4:6, si Jesus ay napagod at nagpahinga doon sa tabi ng balon. John 19:28, siya'y sumigaw, I thirst, siya'y nauhaw. He became hungry sa Matthew chapter 4 verse 2. Pagkatapos niyang mag-ayuno ng 40 araw, siya'y nagutom. Maaari nating sabihin siya ay nanghihina. Pagkatapos siyang hagupitin, bugbugin ng mga sundalo. Kaya't maaaring yun yung dahilan. Kaya ipinasan kay, ano pangalan nito? Nasa isip ko na, nawala pa. Ipinasan doon sa iba. Yung krus ni Kristo, nawala sa isip ko, nasa hindi ko maano yung pangalan ngayon. Nevertheless, maaari natin sabihin na siya ay nanghina. Mark 4:38, siya ay natulog. At yung mga apostol, yung mga disipulo ay naliligalig na doon sa kanilang kalagayan. At ginising na nila, Jesus, gising! Wala ka bang pakialam na mapapahamak kami? Siya ay natutulog sa likuran ng bangka. At siguro ang pinaka-suma ng kahinaan at limitasyon ng ating Panginoong Jesucristo ay yung katotohanan na siya ay namatay sa krus. Ay kung tunay na Diyos, bakit namatay? Well, wag mo kalimutan dahil siya ay tunay na tao din.
And by the way, sa kanyang kamatayan, nandun pa rin yung pagiging espesyal sapagkat ang sabi mismo na Jesus, walang makakakuha ng kanyang buhay. Siya ang maglalatag at magbibigay nito. So makikita ho natin na talagang siya ay isang tunay na tao, na may tunay na katawan ng tao. Hindi siya tila tao, hindi siya medyo tao, siya isang tunay na tao, lumaki, na-develop, kagaya ng bawat isa sa atin at nahandoon yung mga kahinaan. So pag kinwestiyon ang ating pananampalataya, naniniwala ka bang si Jesus ay Diyos? Opo, naniniwala. Bakit napagod? Bakit nauhaw? Bakit namatay? Dahil ako rin ho ay naniniwala siya ay tunay na nagkatawang tao. Well, isang katotohanan din, na doon na rin tayo sa paksa ng pagiging tao ni Jesus, nung si Jesus ay muling nabuhay, akala nung iba, siya ay muling nabuhay na parang multo. Okay? Parang lumulutang-lutang, na parang, ayun yung malikot na kaisipan ng iba, yun yung madalas na imagination. Maaaring yun napapanood natin, pero again, ang ating pananampalataya ay hindi sa napapanood o hindi sa sinasabi ng salita ng Diyos. Buksan natin sa Luke 24. Luke chapter 24. Anong sabi sa verse 39? Luke 24 verse 39, by the way, let me say this first. Jesus' resurrection body is also a human body that was made perfect. He was no longer subject to weakness, disease, or death. Nung si Jesus ay nabuhay muli, siya pa rin ay may tunay na katawang tao, pero ito ay perpektong katawang tao na, or as we call it, glorified body. But still, a body. Okay? Glorified body pero katawan pa rin at wala na ang mga kahinaan. Ang sabi niya sa Luke 24 verse 39, "Behold my hands and my feet, that it is I myself, handle me and see." Can you take note of this? Sabi ni Jesus, handle me. Ano ibig sabihin? Hawakan niyo ako. Paano iisipin itong si Jesus na siya na parang multo na tumatagos ang kamay mo sa kanya? Hindi ganun. Kundi siya'y pwedeng hawakan, pwedeng makita, pwedeng pagmasdan. For a spirit hath not flesh and bones. Ang spirito or yung tinatawag nating multo, wala silang laman at walang buto. Pero ang sabi ni Jesus, as ye see me have. So yung muling nabuhay na Jesus ay may laman, may buto, may pisikal na katawan. At kung ating titingnan ito sa itong katotohanan na ito, ang Jesus na ngayong nasa kanan ng Ama ay may laman at may buto. Hindi niya iniwan sa mundong ito ang kanyang katawan nung siya ay umakyat sa langit. And by the way, ang sabi sa Book of Acts, makikita natin ho yun maya-maya kung naabot tayo doon. This same Jesus, yung umakyat, yun pa rin ang babalik. Hindi niya kailangan mang-hijack ng katawan, lalo na ng isang taga Davao. Hindi yun kailangan. Ang hamon niya kay Thomas sa John 20 verse 27, "Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger and behold my hand. Reach thither thy hand and trust it into my side, and be not faithless but believing." So makikita natin doon yung katawan ni Jesus ay nandun pa rin yung marka ng kanyang sugat sa kanyang kamay, yung buta sa kanyang tagiliran, nandun pa din. So he has a real physical body. Sa kanyang muling pagkabuhay, oo, siya ay may katawan na perpekto, ngunit isang tunay na katawan pa rin. Andiyan tayo sa Luke 24. Buksan natin sa tingnan natin sa verse 41. Okay? Verse 41. Luke 24, verse 41.
Nung nagpakita na uli si Jesus sa kanyang mga alagad habang sila ay nangingisda, ang sabi sa verse 41, "And while they yet believed not for joy and wondered, he said unto them, Have ye here any meat?" So this is the resurrected Christ. Isa sa mga tanong, isa sa mga tanong na sinabi niya sa kanyang mga alagad, meron ba kayong pagkain dito? Verse 42, "And they gave him a piece of a broiled fish and of a honeycomb, and he took it and did eat before them." For here is a body that was without any effects of sin, perfect, glorified, at isang makikita natin ay siya ay kumain. So kung may nagtanong, Brother Paul, kakain ba tayo sa langit? The answer is yes, after the resurrection. Dahil dinisenyo ng Diyos ang katawan ng tao na kailangan kumain. So naroon ang katotohanan na ito. Again, maybe you can play with your imagination sa bagay na yun. Anong kakainin natin sa langit? Siguradong hindi yun problema. Pero you can look forward to it. I would dare say, the best steak, ang pinaka the best na ulam at pagkain sa buong mundong ito ay hindi papantay kung ano naghihintay sa atin sa kalangitan. Pero again, I hope na hindi tayo hindi tayo basta naglalaway lang sa pagkain sa langit. Ang mas naisin natin ay ang presensya ng Panginoon. Sabi nga ng isang lumang mga ngaral, heaven is heaven because Christ is there. Heaven will be hell if Christ is not there. Kung wala doon si Kristo, ay walang saysay. So, sabi ho ni Wayne Grudem, let me quote, sabi niya sa kanyang systematic theology, "All of these verses taken together show that as far as Jesus' human body is concerned, it was like ours in every respect before His resurrection. And after His resurrection, it was still a human body with flesh and bones, but made perfect, the kind of body that we will have when Christ returns and we are raised from the dead as well. Jesus continues to exist in that human body in heaven, as the ascension is designed to teach." Sabi natin kanina, sabi ng mga anghel sa Acts 1 verse 11, "Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus." Ito ring Jesus na ito. Itong Jesus na ito na may katawan, may buto, may laman. Siya na umakyat ay siya rin ang babalik. So again, as we have said, ito rin yung sinabi ni Wayne Grudem, bago siya mamatay sa krus, ang katawan ni Jesus ay kagaya ng sinuman sa atin. Pagkatapos siyang mamatay sa krus, ang katawan ni Jesus ay perpekto na siyang pag-asa na meron tayo sa ating muling pagkabuhay, na tayo ay mawawangis sa ating Panginoong Hesukristo. By the way, alala ko lang ho kahapon, isa ito sa mga pinaalala ko kay Brother Romy. Brother Romy, darating ang araw na yung may kasiraan, papalitan ng walang kasiraan. At yung may kamatayan, papalitan ng walang kamatayan. May pag-asa tayo ng muling pagkabuhay kay Kristo Jesus. So nakita ho natin ang pagiging tunay na tao ng ating Panginoong Hesukristo. Letter B, hindi lang siya basta may normal na katawang tao, siya rin ay nakita ng mga kasama niya, ng mga tao sa paligid niya bilang tao lamang. Siya ay lumaki, siya ay namuhay ng 30 taon kasama ng kanyang mga kababayan. Kung kaya't nung siya ay nagsimulang mangaral at magturo, sila'y namamangha. Pambihira, saan nakuha ng taong ito yung kanyang kaalaman? Ang sabi nga sa John 10 verse 33, "The Jews answered him saying, For a good work we stone thee not, but for blasphemy. And because thou being a man, makest thyself God." Yun yung perception ng mga tao kay Jesus. Tao ka lang eh.
Yun ang pananaw ng mga taong gustong bumato kay Jesus. Tao lang si Jesus na nagpupumilit na saysayin na siya ay Diyos. The people among whom Jesus grew up with were amazed. Namamangha sila sa kanilang nakikita mula kay Jesus. Namamangha sila sa kanilang naririnig mula kay Jesus. Ito yung bata na kanilang nakasama. Ito yung tao na maaaring pinagpagawaan pa nila ng mesa o kaya ng upuan. Isang anak ng karpintero. They knew him to be a carpenter. Buksan natin sa Mark 6. Mark chapter 6. Verse number 3. Mark 6 verse 3. Again, pertaining about the Lord Jesus Christ. Simulan natin sa verse 1. And he went out from thence and came into his own country, and his disciples followed him. Pumunta ulit siya, bumalik siya sa Galilee. And when the Sabbath was come, he began to teach in the synagogue, and many hearing him were astonished. Siya ay pumunta sa synagogue at siya ay nagturo at yung mga nakapakinig sa kanya nagigimbal. What is this? Ang sabi ng salita ng Panginoon, and many hearing him were astonished, saying, From whence hath this man these things? And what wisdom is this that which was given unto him, that even such mighty works are wrought by his hands? Namamangha sila sa mga sinasabi, sa karunungan. Namamangha sila maging sa mga himala na ginagawa ni Jesus. And look at their comment, verse 3. Is not this the carpenter? Kung merong propesyon si Jesus, siya isang karpentero. Kilala siya sa pagiging karpentero. Hindi malayo na siya'y gumawa ng mga bahay, ng mga mesa. Ang luwagi. Is not this the carpenter? The son of Mary, the brother of James and Joseph, Joseph, and of Judas and Simon. So si Jesus ay merong 4 na kapatid na lalaki sa laman. Si James, si Joseph, si Judas, and si Simon. And are not his sisters here with us? May mga kapatid siyang babae. So si Maria ay siguradong hindi na natiling birhen. Nagkaanak sila ni Jose. Pero again, namamangha sila. And ang sabi, and they were offended at him. Hindi sila, siguro sa terminolohiya natin, hindi sila nakaget over. Mahusay, magaling, matindi yung kanyang pagtuturo. Pero, yan yung karpentero, di ba? Imbes na makinig sila, they were offended of him. Again, ang punto ay ito. They saw Jesus just as a mere man. Nakita nila si Jesus bilang isang tao lamang. And bilang isang tao, we will also see, sa salita ng Panginoon na meron siyang mga tatawagin nating human emotions. Siya'y may pagkamangha, may pamamangha. Sa Matthew 28, sa book of Matthew, makikita natin na kung saan siya namangha sa pananampalataya ng centurion. He wept. Siya'y umiyak sa kalungkutan ng pagkamatay ni Lazarus. John 11:35, known as the shortest verse. Jesus wept. And try to meditate on that verse. Si Jesus ay umiyak. Siya'y nagdasal. He prayed with a heart full of emotions. Alam natin ito doon sa Garden at Gethsemane, kung saan, if it be possible, let this cup pass from me. Nandun yung matinding agony ng ating Panginoong Hesukristo. So siya ay may emosyon. Ang sabi pa sa Hebrews, buksan natin sandali sa book of Hebrews. Hebrews chapter 5. Ang sabi, who in the days of his flesh, that is Jesus, when he had offered up prayers and supplications with what?
with strong crying and tears unto him that was able to save him from death, and was heard in that he feared. He cried with strong tears. Nandun yung matinding pag-iyak, pagtangis ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pananalangin. So again, siguro kung makakasama natin siya ngayon sa kanyang katawang tao, titignan natin siya ay isang tao. Huwag nating isipin na siya parang lumulutang, na kumikinang, kasi pag nakakita ka ng kumikinang na tao, it's either one, meron siyang LED, or two, merong kakaiba sa kanya. Pero hindi ganun nakita ang ating Panginoong Jesucristo. Siya nakita bilang isang normal na tao. Ando ng mga kahinaan, limitasyon, emosyon ng pagiging tao. Pero isa sa napakahalaga na kailangan nating bigyang konsiderasyon na yung katotohanan, yes, siya ay tunay na tao, siya ay normal na tao, siya ay totoong tao. Pero huwag natin iisipin, lagi nating iduktong sa ating kaisipan. Pag sinabi natin siyang tunay na tao, lagi natin iduktong at tunay na Diyos pa rin naman. Hindi yun nawawala. Sa kanyang pagiging tao, isa sa napakahalaga na ating tandaan, yes, nahandoon ang kanyang limitasyon, nahandoon ang kanyang kahinaan, ngunit ang kahinaan na ito ay hindi spiritual o moral na kahinaan, kung hindi pisikal na kahinaan. In every respect, he is a true man, just like you and me. But with a very important exemption, he is without sin. Yes, pagdating sa pagiging tao, siya ay katulad ng bawat isa sa atin, pero mayroong isang mahalagang pagkakaiba. Walang iba kung hindi ito, siya ay walang kasalanan. Mayroong mga tao na nag-o-object, tumatanggi, tumututol, ang nagsasabing lahat ng tao ay makasalanan, si Jesus ay walang kasalanan, therefore si Jesus ay hindi tunay na tao. Well, as we have said, ang kalagayan ng tao bilang makasalanan is called a fallen condition. Nahulog ang tao sa kasalanan. And again, si Eva at Adan, bago mahulog sa kasalanan, sila ay tunay na tao din naman. So again, hindi necessary ang kasalanan sa pagiging tunay na tao. Gaya nung nabasa natin kanina sa mga early days ng ating Panginoong Jesus, makikita natin ang suggestion, ang implikasyon na He lived a righteous life. Nabasa natin sa Luke chapter 2 na siya ay lumago in favor with, not just with men, but also with God. Nandun ang pabor ng Diyos sa Kanya. Sa Matthew chapter 4, verses 1 to 11, we read of that temptation in the wilderness, kung saan siya'y paulit-ulit na tinukso ng dyablo, at siya rin naman ay paulit-ulit na lumaban sa tukso sa pamamagitan ng salita ng Diyos, at siya ay naging matagumpay laban sa mga tukso na ito ng kaaway. Isa sa mga nakakamangha na tagpo ay nung sinusubukang wasakin ng kanyang mga kaaway si Jesus, at merong hamon na ibinigay si Jesus sa kanila. Buksan natin sa John chapter 8. John chapter 8. John chapter 8, verse number 46. Sabi sa John chapter 8, verse 46, which of you convinced me of sin? Ano pa yun? O sa Tagalog, maganda ang pagkakasalin, sino sa inyo ang makakasumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Sige nga, meron ba kayong kasalanan may paparatang sa akin? Meron ba kayong kasalanan may susumbat sa akin na ginawa ko? Again, this is Jesus. Nagbibigay siya ng hamon doon sa mga taong naglalayong siya'y wasakin. At again, dito sa tagpong ito, wala silang maisumbat na kasalanan ng ating Panginoong Jesucristo. Bago ho ito, isa sa napakaganda at dakilang claim
at atin nawang mithiin sa ating buhay ay sinabi ni Jesus na lagi niyang sinusunod, perfectly niyang sinusunod ang kalooban ng Ama. John 8 verse 29, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, "And he that sent me is with me, the Father hath not left me alone, for I do always those things that please Him." Ginagawa ko lagi ang mga bagay na nakakalugod sa Kanya, nakakalugod sa Ama. Yun ang laging ginagawa ni Jesus. Tuloy-tuloy, walang palya, perpekto, na ginagawa niya ang lahat ng nakakalugod sa Ama. At sa katotohanan na sinabi ni Apostol Pablo in that verse na nagpapakita ng great exchange, sa 2 Corinthians 5 verse 21, 2 Corinthians 5 verse 21, makikita na ho natin dito yung din kahalagahan ng pagiging walang sala ng ating Panginoong Yesus. Dahil kung siya ay may sala, paano niya babayaran yung ating mga kasalanan? Eh pangalawa, kung siya ay may sala, paano niya tayo bibihisan ng katwiran? Kaho ba natin? Napakahalaga ng pagiging walang sala ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa 2 Corinthians 5:21, "For He hath made Him to be sin for us, who what? Who knew no sin." At ano ang rason? That we might be made the righteousness of God in Him. And look at this verse. If Christ is with sin, kung si Jesus ay may kasalanan, there's no way na siya ay magbibigay sa atin ng katwiran. Ay, na ibibigyan ng katwiran kung siya ay may kasalanan. So ito'y posible. Makikita ho natin na kung si Jesus ay may sala, imposible ang kaligtasan. Hindi mangyayari ang pagliligtas. He knew no sin. The writer of Hebrews was clear, maliwanag ang nagsulat ng writer ng Hebrews sa maraming kaparaanan na isinaysay niya na si Jesus ay walang sala. Buksan natin sa isang napaka-pamilyar na talata sa Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4. Again, kung meron tayo mga kapatiran, kaibigan na yun palang tumutunghay, we're talking about the Lord Jesus Christ, His humanity, and in His true humanity, He is sinless. Siya ay walang kasalanan. Hebrews chapter 4 verse 15, anong sabi? "For we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted as we are, yet without sin." Kaya hindi pwedeng sabihin ng Kristiyano, hindi nauunawaan ng Diyos ang aking nararamdaman, pinagdadaanan, kalagayan. No. He was tempted in all points like as we are, yet without sin. I would even dare say na yung mga temptations kay Kristo is worse than ours. Mas higit pa kaysa sa atin. Kung tutuksuhin ka ng dyablo na ibibigay sa iyo ang buong mundo, maaaring yun ay katuksok-tukso, pero hindi ka karapat-dapat. Sino kang tao para pagbigyan ng buong mundo? Pero nung tinukso ng dyablo si Jesus, yumukod ka sa aking harapan at ibibigay ko sa iyo lahat ng kaharian nito, merong isang malaking pagkakaiba sa atin at kay Kristo. Si Kristo ay karapat-dapat sa lahat ng kaharian. So kaninong tukso ang mas mabigat? Pero sa kabila ng lahat ng ito, ang sabi ng salita ng Diyos, praise the Lord, He is without sin. As we have seen nga sa 2 Corinthians 5:21 is kung siya ay nagkasala. Therefore, ang ibibihis sa ating katwiran ay actually hindi katwiran. At lahat tayo ay pawang masusumpungan karapat-dapat sa parusa. Hindi lang yun, sa Hebrews chapter 7 verse 26. Hebrews 7 verse 26, ang sabi ho ay ito,
For such an high priest, walang iba itong dakilang saserdote kundi ang ating Panginoong Jesus. For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens. Again, these adjectives, holy, undefiled, separate from sinners, pinapakita na hindi lang siya mas mabuti kaysa sa iba, kung hindi siya ay perpekto sa kabutihan at walang kasalanan. Si Pedro ay naghayag ng patotoo na si Jesus ay walang sala doon sa kanyang sinabi sa 1 Peter 1 verse 19, but with the precious, how we were redeemed, paano tayo tinubos? But with the precious blood of Christ. At anong katulad? As a lamb without blemish, without spot. Siya'y tila isang tupa na walang anumang bahid dungis, walang anumang kasiraan. Perpektong hain. 1 Peter chapter 2 verse 22 ang sabi, who did no sin, neither was guile found in his mouth. Wala siyang ginawang kasalanan at walang nasumpungang anumang madumi sa kanyang bibig. Well, in a practical application dito sa buhay ng mga mananampalataya, ang sabi sa Hebrews 2 verse 18, for in that in himself he suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. Maaaring bigyang kaaliwan ni Jesus ang mga dumaranas ng tukso, ang dumadaan sa maraming mga pagsubok dahil siya mismo ay dumaan dito. O Kristiyano o anak ng Diyos, pwede tayong lumapit sa Panginoong Jesus at makakaasa hindi ng isang payo o ng isang ipokritong pagsasabi na nauunawaan kita pero hindi naman pala. Alam niyo yan? May pagkakataon kapag ako ay dumadalaw sa isang kapatiran, lalo na't higit may karamdaman, hindi ko masabing nauunawaan ko po ang inyong pinagdaanan. Kasi wala, hindi ko nauunawaan. Paano ko sasabihin sa may cancer na nauunawaan ko yung inyong kalagayan? Hindi man ako nagka-cancer. Pero tayong mga Kristiyano, sa ating paglapit, sa ating tagapagligtas, sa ating pananalangin, alam niya ang ating pinagdadaanan. Again, sa Hebrews 4 verse 15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of infirmities. Hindi ho bato na walang pakiramdam yung ating nilalapitan. He knows, He understands. But what's in all points tempted like as we are, yet without sin. Ano ngayon ang implikasyon nito? Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace in the time of need. Hindi lang tayo basta may tagapamagitan, merong tagapamagitan na nauunawaan ang ating kalagayan. So ito dapat ay magbigay sa atin ng tapang. Ano man ang kabigatang daladala mo, ano mang problema na hawak-hawak mo, ano mang pagsubok ang iyong pinagdadaanan, pwede kang lumapit sa trono ng biyaya at makakaasa ka ng tulong sa oras ng pangangailangan. Sapagkat alam niya, hindi lang alam na meron siyang impormasyon, kundi alam niya ang ating pinagdadaanan. So narito ho mga kapatid ang comfort at napakagandang pag-asa na meron tayo bilang mga mananampalataya. Siya ay naging tunay na tao at pinagdaanan ng mga kahirapan at tukso na kung paanong ito rin ay ating pinagdadaanan. Pero salamat sa Diyos, siya ay hindi nagkasala. Lastly, tapusin natin dito. Why was Jesus' full humanity needed? Bakit ba kailangan ang tunay na pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo? As we have seen kanina,
ay ito ay napakahalagang katotohanan sapagkat yung siya ay hindi nagkatawang tao, hindi niya tayo mabibigyan ng kaligtasan. Nagbigay babala si Apostol Juan sa 1 John 4:2, "Hereby know ye the Spirit of God, every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God, and every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, but is the spirit of Antichrist. Wherefore ye have heard that it should come, and even now already is in the world." So, sabi ni Juan mismo, nung time na ito, ang Docetism ay umiiral na. May mga tao nagsasabing si Jesus, ang Diyos, ay hindi nagkatawang tao. At ang sabi ni Apostol Juan, yung mga nagtuturo noon ay Antikristo. Kalaban ni Kristo. So ang doktrina ng tunay na pagkakatawang tao ng ating Panginoong Jesus ay vital or mahalaga. At grabe ang bigat nito at lahat ng magtuturo na laban dito ay kaaway ni Kristo. So bakit mahalaga ang pagkakatawang tao ni Jesus? Bakit mahalaga na siya ay tunay na naging tao? Well, dahil kung hindi siya tunay na naging tao, ay hindi niya maaaring i-representa ang tao. Pwede ka bang i-representa ng isang aso? Hindi. Pwede ka bang i-representa ng isang unggoy? Hindi rin. Pwede ba tayong i-representa ng isang anghel? Hindi rin. Ang makakapag-representa sa atin ay walang iba kung hindi isang tao din. At si Jesus ang siyang tumayong representante ng kanyang mga hinirang. Siya ang tinatawag na Second Adam. Ang sabi sa 1 Corinthians 15 verse 45, so it is written, the first Adam, the first man Adam was made a living soul, the last Adam was made a quickening spirit. Adam is portrayed sa Scripture as the representative of the human race, yung una. Ngunit siya ay nagkasala, siya ay bumagsak, siya ay pumalya, at kasama niya ang buong sanlilikha, maging ang lahat ng mga tao. Pero the last Adam, or another term is the second Adam, who represents his chosen people, was successful. Sa lahat ng paraan siya itinukso. Ang unang Adan, tinukso, laglag. Ang pangalawang Adan, si Jesus, maraming paraang tinukso, pero hindi nagkasala. Sabi sa Romans 5 verse 18, therefore as by the offense of one, and that is one man, judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one, that is one man, free gift came upon all men unto justification of life. For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one, at ang implikasyon ng one man also, shall many be made righteous. Listen, yun hong katwiran na ibinihis sa atin ni Kristo ay hindi yung katwiran niya na meron siya sa kanyang pagiging Diyos. His intrinsic righteousness as deity, hindi yun yung binihis sa atin. Anong katwiran ang ibinigay sa atin? Yung kanyang perpektong taong katwiran. Nakatanggap-tanggap sa Panginoon. At hindi mangyayari yun kung siya ay hindi nagkatawang tao. Again, sabi ni Wayne Grudem, and let me end here. Wayne Grudem nga. Jesus had to be a man in order to be our representative and obey, and if I may add, die also in our place. Kailangan niya maging tao. Kasi kung hindi siya naging tao, hindi niya pwedeng i-representa tayo, at hindi siya maaaring sumunod para sa atin, at hindi rin siya mamamatay para sa atin. So napakahalaga ng pagiging tunay na tao ng ating Panginoong Hesukristo. And as we have seen sa Bible, si Jesus, tunay o medyo? Parang tila baga o totoong naging tao? Totoong naging tao.
Nandun ang mga kahinaan. Nandun ang mga limitasyon. Pero walang kasalanan. Walang kasalanan. At salamat sa Diyos. Dahil siya ay walang sala, ay mabibihisan niya ng perpektong katwiran ang lahat ng mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. Now, next Sunday, Lord willing, titignan natin yung kabila nito. Hindi lamang siya 100% tao. Siya rin ay 100% Diyos. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong mga katotohanan at pagtuturo, paalala at hamon. Salamat po na meron kaming salita mo na basihan ng aming pananampalataya. At salamat po na pwede kaming lumapit sa trono ng iyong biyaya sapagkat may namamagitan para sa amin na nalalaman ang aming kalagayan. Nalalaman ang aming kondisyon, ang aming sitwasyon, nauunawaan ang tuksong pinagdadaanan. Panginoon, nawa ang katotohanan ito ay gamitin mo sa amin. Lalong magtulak sa amin sa mas masipag, mas malalim, mas mainit na buhay panalangin. Lord, salamat po. Salamat po ng aming Panginoong Hesus ay nabuhay ng walang kasalanan. Kung kaya't alam namin na ang katwiran na ibinihis sa amin ay isang perpektong katwiran na katanggap-tanggap sa iyong harapan. Kung kaya't kami ay haharap sa iyo, hindi dala-dala ang aming sariling katwiran na sa pamagitan ng kautusan, kundi kagaya ni Apostol Pablo, kami ay haharap sa iyo sa katwiran na meron kami dahil kay Kristo. O Panginoon, wala kaming ibang tungtungan, wala kaming ibang pag-asa, kundi si Kristo lamang. Salamat po. Salamat po siya'y namatay para sa aming mga kasalanan at muling nabuhay para sa aming katwiran. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo ay dadako sa ating 10-minute break. Kung meron gustong magkape, konting biskwit, meron ho dyan sa likuran. God bless po. Break time po tayo. Here we go.